Yes po. Sagot po. Wala akong para yung pinausap ko sa kanya. Piso wala akong dito. Siyempre dati na kumikita ka, networker ka, pagkita, gastos, kita ka. Na yung pagkagastos sa isa namin sa mga sige. Dahil sa pili ng paggamit, ganito ang gusto ko. Kasi na meron ko sa sir, ako ito maglabas na. Pagkakasin tayo ng 80%, magkano ko yung 80%? Sabi niya, mga 200,000. Pagkakasin ko na. Tapos zero. Hindi ko naman kung makikita. Okay, at susunod naman na sila ha. Pag nabibigyan kayo ng pera, ibig sabihin siya lang yan, amad kayo. Wala nang ibang sagot na. Kasi kung magsisipag ka na marami kang kausap araw-araw, puta ka. Hindi na lang, hindi na may parang kausap. Ang nakahipon ako ng nasa mga 200 or 200 atak ng pera ko na 240,000. Binigil ko yung kalpunan. Kasi galing ako Bicol, may bibili na ang kotse ko sa inyo, yung CV ko sa inyo. Ang malapit na rin, magkano presyo? 230. Yun lang. Yung pera ko, mali ko kung pwede palang ipasok sa bangko, pwede ko dito sa Manila. Yung pera ko galing Bicol, nasa loob yung 200,000. Oh. Nasa loob ka ng bus, alam mo yung hindi ka natutulog. Bakit saan ang pang-mentor na tayo? Meron na, pero hindi ka pa masyadong kahit tinatanong mo lahat. Diba, hindi mo naman ano pa yan eh. Kaya parang mas sabi na sa akin, kailangan may nakontak na dito sa Manila, kapag natay. Imagine mo, magkano yung budget? Magkano pera ko? Magkano pera? Ano yung pera? Uwi pa ang pamilya. Gagas pa. Mga 2,000. 8,000 lang. Lakas na talaga. Ang meron din sa akin, siguro masasabi ko, habang nagkakaroon ako ng resulta, lalo ako nagsisimpa, lalo wala akong pahingang stage. Kaya nung nagkaroon ako ng kotse noon, halos natutulog na ako sa kotse. Araw-araw, pauwi pa nga lang eh, galing pa lang Manila to Legazpi, naga pa lang yung usap. Tumingin ako sa naga, Sir, world water. tapos sumunod na Legazpi. Isa. Tapos weekly na ako ng Bawal sa ano. may sisel ako nun sa Naga, Tabaco, Sorsogon, Iriga, Legazpi. Weekly ako niyan, may big sisel na kami. Kaya sunod-sunod na, tuloy-tuloy. Walang akong ibang alam na pag nagpapagas, isa na ang alam ko, papunta ako. Never akong 500 lang, 1,000 lang. Kaya simulan na nagkaroon ako ng konti. Tuloy-tuloy na, nalalaw ko iba na. Yun lang naman sa akin na ba nagkakaroon, napalalaw ko na nagsisipag. Kasi kaya ako na nagkaroon ng konti, dapat mas nadami ka rin. Dapat mas malalami ka rin sa mga bakit. Kasi nung wala kang konti, meron kang time travel. Pag-antay na lang ng buwan, mga isang oras, hindi pa bumabiyahe. Yung biyahe ka ng buwan, matagal pa kasi may baba. Sakay baba, sakay. Kaya nung may kotse na ako, So, ibig sabihin, dapat pala. ito, 100,000 kilometers tinakbo ng kotse ko on my first kotse. Oh. Grabe, no? Eh, yung Raptor ko, 3 years na. Ano pa lang, 37,000. So, You try to imagine na rin. Kasi yung lagaret eh, Naga, ay Legazpi, Manila, Bulacan, Pampanga, nagaganon akong lagaret. Minsan nakakapunta pa ako ng Cabanatuan. lakasan ng Para isipin mo, ilang beses na nakababa ng Cabanatuan. Si Andy, tanungin mo ilang beses nakababa ng Legazpi. Tanungin mo ako. Nagmamadali ba? korpo kayo. Ayun na sa akin na habang nagkakaroon. Ang iba kasi ang magkaroon ng resulta. Like, ako hindi. Kailangan mo ng resulta para mas lalo. Bigyan kayo ng isang dalawa. Kilala ko kasi sarili ko. Alam ko trigger point ko. Kaya importante makilala nyo ng mabuti. Nagamit na tayo.
kuha ko ng ano. Hindi ako, okay sa kapatid. Ngayon, since kilala ko sarili ko, isa lang ako galing ko. Ayoko nang nasasayang. Yun ang umiyak. Ngayon, tinayo ko yung Chilling Project. Kasi that time, maabot na sa burnout stage. Nung kumikita ka ng malaki, nagbibigay ng top 4 ng mga company, punta ka lang ng lahat. Burnout ka rin. Kaya nga dapat tayo kayo palimating goal. Parang excitement. Kasi nakawala ka lang. Nung gusto ka ng burnout stage ako noong 2011, ang ginawa ko, tumira ka ng Cebu. Tumira ko ng Cebu, bagong mundo. Nagmumukha ako doon, kumakain ako sa puto, nagdadirect ako doon, nagpaplayas ako doon. Para maliga lang, from sobrang taas ng lifestyle ako, biglang bumaba. Bumalik ulit din. 2015, bumalik ulit burnout ko. Sabi ko, nakakakumay na naman itong gagawin ko. Kasi pag paulit-ulit, na-burnout ka lang. Doon ko tinayo yung Chilling Project. Yung Chilling Project, pinal ko dyan, 7 million pesos ko sa office. Office ano, construction ko nasa mga 4 something. Yung gamit ko sa mga mga gamit ko niyan. Kasi yung isang executive chair ko dati, yung inuupan ko 600,000 binigay. Ano yan? Sarili mo yan? Yung office, hindi na. Ganun ba rin? Pero yung renovation kasi, Ortigas. Kaya, ako lang 7 million. Ngayon, ginawa ko na. Bago ko tinayo yung Chilling Project, ito lifestyle ko. Umiikot ako ng Pilipinas. Umiikot ako ng bansa. Sagot ng company lahat. Libre ng company airfare ko, libre ng company hotel ko, libre ng company ultimo pagkain ko. Wala akong ginagastos. Magtotok lang ako ng 30 minutes. Kasi darating, matutulog, gigising ka mga alas 7 ng gabi, punta ko sa venue, mag-closing, after na, luman na kayo, tapos ako. Imagine mo ganun ang lifestyle. Pupunta ako ng office, may seminar, sisilip ako, kakaway ako, hiyawan ng tao, alis na ako, tapos sa trabaho ko. Imagine mo yung ganun. Nung tinayo ko yung Chilling Project, nagsimula sa umpisa, may mga leaders ako pinili, di ba? Yung iba lumaki sa akin, yung iba hindi. Magkakaroon na magkakaaway-away, may magkakagulo. Ang pinaka-epic ko, ang ano ko, ang working hours ko, alauna ng hapon, hanggang alauna ng umaga. Straight yan, may sinabot ng alas sa umaga. Lahat ng member ng Chilling Project, prospect nyo, kakausapin nyo. Kaya imagine ko yung pila doon dati, araw-araw. Kasi may dala siyang isang prospect, kakausapin ko. May dala siyang isang kakausapin ko. Minsan, babalik ko nito, may dala naman na isa, kakausapin ko naman. Imagine mo, araw-araw, taon kayo dito. Dumating sa point na mapapagod ka kasi bago eh. Pag bagong ginagawa mo, mapapagod ka. Gusto ko na mag-quit. Pero bakit hindi ako nag-quit? Bakit? Pinigit ko, paano yan? Kaya, malaki. Kaya. So imagine mo yung pila-pila, yung isa lang sasabihin mo paulit-ulit. 7 million, paano ko? Hindi na lang. Hanggang ang daming ano. That time, 2015, naglalagasan yun ng team. Every year, may mga umalis sa top pandemic. Pandemic magpasok 20. 2015, nawala din sila Chris Montanar, sila Charles. Marami mga top na nawala. Hindi ramdam ng Chilling Project kasi ang dami namin ginagawa. Nakikita ko na nagiging problema. Tinakpan ko yung sabi ko, hindi ko papakita ko sa grupo mo. Ang kami namin gagawin, busy sila. Kaya doon nakapagin ang daming top ng Chilling Project. Pandemic is 2020, December, uwi ako ng Pilipinas. Uwi ako ng Bicol. Uwi ko ng Bicol, sabi ko, gusto ko ng panibang gagawin. Kaya ko nang mabuti. Tinayo ko naman yung set. Yun, nagsimula 2021, July, nagsimula ang Technocrat. Nung nagsimula ng Technocrat niya, tuloy-tuloy. Ngayon, nagpatayo ako building. Yung building ko, aabot ako ng 60 million na gastos ko. Halos tapos na rin. Konting-konti na lang. So, finishing na yung first floor, second floor, third floor, tapos fourth floor. Ngayon, ito yung pinaka-ano pag isipin mo. Di ba napalaki ko yung Chilling Project? Magkano kapital ko? 7. Magkano kapital ko? 60. Ano tingin niyo mangyayari sa tayo? Yan ang importante pag kilala mo sa sarili. Kasi alam ko kung paano ipusin ang sarili ko. Ngayon, parang may idea ka. Siyempre, baka magtampo ko, paano naman gawin?
Ang goal ko, lahat ng inimentor ang kumalaki, magkaroon ng kapag sila. Ibig sabihin, hindi man tayo kapag yung pangalan, pero magkaroon ng sarili. Kasi mapapansin nyo, ito yung project office, nakapunta na kayo sa project office. Dulo nun, meron pa doon bakanting hotel, may bakanting unit. Ang project office, 200 square meter. Yung sa dulo, 300 square meter. Binili ko na yun. Ako na mismo yung hari. Gagawin ko yung opisina. Para pag magkakaroon ng mentoring ng ganito, hindi na kailangan sa labas doon. Ang goal ko, pag nag-MC ka na, pwede ka nang gumawa ng sarili mong council at may direct kayo sa akin, isa na ako sa mag-mentor sa'yo. Kaya, pag naging MC kayo lahat, dagdag kayo sa trabaho. Right now, may mentoring mo na sa more than 100 MC. Manila lang yun. Sa inyo pa lang, grupo pa lang yung in-drive dito, ilan lang MC. Grupo pa ni Tanya, grupo ni Don Bades, marami lang, ang dami. Kaya yun ang goal ko na maging president. Kumbaga parang goal ko, magkakaroon ng ganito para bawat sa grupo. Sa mga Laguna, kaya tayo gumawa ng gano'n. Pagdating ng oras, pag na-perfect ko na yung system, lalo yung Technobill. Kasi yung Technobill, para siyang subdivision, na nandun na yung mga covers. Pag na-perfect yun, pwede natin gawin sa Laguna. Hanap lang tayo mga 2 hectares na doon na doon. Tapos matayuan mo nandun na lahat ng covers mo. Yun ang goal. Kasi sa amin, ang galing ng pumingin. Subdivision. Literal na subdivision. Nandun na lahat, all stop. Meron ng BCO doon sa loob, meron ng Cebuana, Padala, basketball, baby. Lahat hindi nalalabas. Wateran. Apps, tuloy mo po yung sinasabi na paano kayo magpapingin sa loob ng technical. Sa amin kasi nangyari dito, in-upgrade ko lang yung Baliwan. Dati kasi kami, nung panahon na ang Baliwan, o ayun, tingnan mo yun si upline yan, nakalakos na yan, dating empleyado lang yan, yan ang Baliwan. Nag-upgrade, sunod kotse. Nag-upgrade, sunod sa amin yun sa project, yung project office mismo. Sinadya namin na ituturo sa 3rd floor, 4th floor, 7th floor. Kung makita niya, sabay punta sa 18th floor. Biglang, ang ganda naman ang opisina nyo. Diba kasi nakumpara yung opisina ng 8. Makakumpara ang ganda. Yan, opisina pala yan ang grupo natin. Ganyan ka-dedicated ang grupo natin para matulungan tayo. Di ba yun na? Ngayon, ang ganyan. Yung mga ibang sponsor ng mga OFW, pagpapapunta tayo ng Bicol. Pagpunta ng Bicol, makikita yung building. Ito po yung building natin, ganito maka-dedicated. Pagbalik ng OFW sa ibang bansa, ano tingin nyo mangyayari? Hindi lang VIP, pupula ng VIP. Kaya ganun ang ginagawa na namin. Parang higher level na pagbalik. Kasi tinuturo natin si Upline, ang tinuturo, ito yung bahay ni Upline, ito yung building ni Upline, ito yung ganito. The same. Kaya lang, kasi ang tao na uuwi na sa kotse. Daming nakikita ang kotse na ngayon. Pero kung bahay, building, pag-usapan naman. Kaya kung yun ang magagawa natin din sa inyo, kailangan lang naman natin gawin, pakapalit at pakapalit. Ang galing naman ang Upline. Kaya sabi ko yung tawirin ng 1 million na Apply namin na. Aray ka. Hindi ko yung direct sa kanila. Kumbaga yung mag 1M ka a month, madali lang din yun. Kasi ilang linya mo to? Actually, ma. Kung mag-ano lang ito pare, mag-big 100 na bilhin lang ito 1 month. Magkano nakikitain? Tapos sa akin kasi parang ako, siyempre may excess ng pera. Nag-iisip din ako ng traditional na negosyo. Walang maisip na negosyo na pero after 1 year, after 5 years, times 5 to times 10. Mahirap kasi, okay sana kung wala kang gagawin eh. Maglulaan ka pa rin ng oras, wala namang nilalaan. Doon ko na-appreciate yung network. Sabi ko, i-compute ko yung network ko magkano yung total ng inita. Magkuha ka ng calculator. Ay ka magbasa, idol. Yung dulo. Taas mo na. 21 million 21 mo na. 21 million. Okay na. Plus. plus 61 million Oh, 61 852,000. million na lang. 61 million Okay. Sunod. plus 177 million Sunod. plus 128 million 128 million. Grabe yan. Sunod.
plus 100 million. Magkano yung total? Total. Sabi si Rob, hindi na kaya basahin. 487 million. 487. Yan ang total na pinita ko for 18 months. Lapit na 1 million. Ito gusto ko maintindihan niyo. Kinita ko siya, tutulog pa rin naman ako. Gumigimik pa rin naman ako. Namamasyal pa rin naman ako. Normal na tao pa rin naman ako. Nagdodota ako, napanood ng mga Naruto episode, nag-Netflix pa rin naman ako. Nagawa ko yan. Yan ang buwan na nag-aaral. Na pwede yun mangyari na very short span of time. Bakit? Online na. Kami nagsimula ang market na Pilipinas. Ngayon magsisimula ang market ng Pilipinas. Wala pang technology po masyado sa amin. Gusto ko sa amin, papel ang kayo ngayon, gaano na kayo? Kaya kailangan lang talaga yung tumatay. Mga tumatay na talagang wala kayong ibang hinihingi. Ilan ang average buhay ng tao? 80 years. At kung ano ng kakal sa buhay. Isipan mo na lang. Huwag mo nang mga relasyon na yan. Huwag na mo nang tatamad-tamad na yan. Itodo mo. Kung after na kung kumita ka ng 100,000, half million, madali mo na balik. Then kaya ikaw na mag-decide kung sige, hold off ba ulit. Yung caption na mga para sa yung sa pagiging ano nito dahil Diamond Global Ambassador. So, parang ito naman din yung mga leader nila naging Global Ambassador na kami. Ano po yun nila? Naging Diamond. Actually, hindi ko. Ang director global ambassador, siyempre ako naman ito. Ang director MC, baka mawala rin. Ano ko, director? Kasi madali lang naman. Parang ganito. Directing ko to. Gusto ko pagkuhan. Mag-direct. Magaling ka mag-direct. Kaya mag-usap. Perapan ko sa sarili. Magaling mag-ubiyan. Gusto matuto mag-ubiyan. Galing mo. Match mo. Di ba minamatch yung prospect sa upline? Ako minamatch ko yung leader sa leader. Hindi ko naman alam lahat. Hindi ka marunong mag-ubiyan. Pero, May ano ko, ito. Ikwento ko na rin kasi sila din. May pinaka-big mistake ko talaga to sa pag-handle ng rappers. Ikwento ko na rin para at least na sa'yo hindi ko magagalit. Ako since may dating ako. Tapos, pinatira ko itong mga ito. Kung sabihin kasi mga director ito. Tapos, nagkaroon kami ng mga rappers, dumami. Tapos, dumating sa point na itong mga first two na mostly sila din naman. Hindi ko pinagbabayad. Yung na I can handle, kaya ko magpakain, hindi ako nagpapabayad. Ang problem hindi sila nasanay ng responsibility. Ngayon, siyempre since wala mo masyadong responsibility, mali ko niya ngayon, so wala, okay lang. Hindi na tumatsyon talaga yung sa abundance mindset. hindi, parang ako ito lang formula. Yung ginagawa ba niya, kaya niyong gawin? Pag ang sagot hindi kayo gagawin. Kung ang ginagawa niya, example, kayo mga nag-aambagan kayo, halos wala siyang ginagawa siya na nag-asikaso, kaya niyo bang gawin yun? Pag kaya niyo gawin, tamang sa inyo. Para isipin nyo gano'n kalaki kinakita. Pero sinabihan ko sila, pero kayo magbayad ng pagkain, hindi. Kasi pwede ka naman kayo dito. Kaya lang ang bottom line, ang matututunan nyo, ano din matututunan nyo. So point is, okay lang siguro sa una o paano. Kasi Pare, meron ano eh, okay lang pansamantala, pero hindi ka naman, sanity. yun naman yung nangyari sa akin. Yun lang yung sabi ko kanina sa'yo na sabi ko sa kanila, hindi mo mistake yan. Kasi ako ang mentor mo eh. Ibig sabihin, mistake ko. Ngayon, Parang ito. babaguhin natin unti-unti. Kaya kaya na. Pag ako ginalita ng outline, kinakaya ko libre. Dalawa lang naman nasa isip. Kailan kayo ulit kayo nalilibre? Or ako, pagkagawin ko ito. Kaya dati pag pumunta ko ng Manila, kinakain ako ng outline. Pag uwi ko ng Bicol, magpapakain ako. Turo-turo lang.
business. Kaya dapat kayo na mismo ang marunong pumatok sa appetite. Ang pagbigay. Kasi kami, ngayon, paano ka kukopin? Oh, sige nga. Gusto mo palibre ng palibre. Gusto nyo ba yung downline nyo ganun din sa inyo? Actually, sa amin sa Bicol, nagugulat dati sila PRC, sila Pleno pag bumababa. Kakain kami. Pagkain biglang KKB. Gugulat sila kasi nasanay sila kultura ng networker sa Manila. Na puro palibre. Eh ako, bilang Chinese, nasanay kami kasi sa Chinese na. Nung high school ako, Chinese school ako. Nung college ako, Filipino school na ako. Sa amin, si Chinese, nalibre ako ngayon, pinabukasan sunod na labas natin. Walang sabihan. Basta ba? Matik na yun. Kung nalibre ka dati, or ambag ka. College ako, Filipino. Siyang ina pag magbabayaran na, nagkakatibigan. Iba-ibang ginagawa. Nawawala, nagsira. Kaya doon ko ang ugali yung kultura yan. Kaya lang, ang mali dyan, hindi kailangan. Kaya dapat matuto kayo. Dapat sa'yo the next time, mag-ano ka na agad dito, mag-single ka na. Dahil nga hindi ka tumubo eh. Mabayaran lang ng maayos yung deterioration. May deterioration na dapat yung building na deteriorate. Kaya kailangan kayo na paano may yung kuryente, yung internet, lahat. Kasi pag tututo kayo, may i-excite nyo na eh. Ganyan lang pala para magkaroon ng sariling hub. Sige po, magkakaroon din ako. Mas nagiging gigil kayo na mag-separate.